Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, sa karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Energy kaibigan mo, pagka energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Rona. Pakiramdam ko, hindi naman ganon kalaki itong problema ko, pero kailangan ko pa rin po ng advice mula sa inyong lahat. DJ Lindsay, 34 years old na po ako. Alam naman natin na yung edad ko, dapat nasa married life stage na po. Kaso wala eh. Eto pa rin ako. Single na single for almost 6 years na yata. Wala kasing gustong manligaw eh. Pero alam mo, pangarap ko pa rin na magkaroon ng sarili kong pamilya. Dati nga ang goal ko is magkaroon ng pamilya sa edad na 30. Yun nga lang, late na po ako ng 4 years. Madalas pong mag-aya yung mga kaibigan ko from college ng mga reunion. Pero alam mo, ilang beses pa lang akong nakapunta. Kasi nung time na yun, ilan pa lang yung may anak. Yung iba may asawa na. Pero ngayon, lahat sila may pamilya na. Tapos karamihan sa kanila alam naman yung dahilan kung bakit ayokong pumunta. Kaya sabi nila, dapat daw walang magdadala ng asawa o ng anak para daw umattend ako. Pero alam mo, DJ Lindsay, nakakalungkot. Kasi pagdating ko doon sa reunion, sabi-sabi lang pala. Lahat may dalang anak at asawa. Alam mo yung tipong nakita ko pa lang sila doon sa place, gusto ko nang umatras. Kaso nandun na ako eh. Ayun na, kwentuhan. Chikahan habang naglalaro yung mga anak nila. Tapos yung mga asawa nila, yung pinag-uusapan nila. Alam mo yung married life talaga yung topic. Pamilya, paano maging nanay o tatay. Mga ganun. Tapos ako naman, nandun lang sa gilid. Sobrang out of place. Umiinom lang ako dun.
habang napakalalim ng iniisip ko. Alam mo yung feeling na tinatanong ko yung sarili ko, baka may mali talaga sa akin? Kasi, bakit naman walang nagkakagusto sa akin? Wala sigurong tao na gustong makasama ako habang buhay. O baka naman, insensitive lang talaga yung mga kaibigan ko sa akin nung time na yun. Di ko alam kung ako ba yung may problema o sila. DJ Lindsay, advice naman po. Paano ba mahanap si Mr. Right? Ano bang dapat kong gawin? Tulungan niyo po sana ako. Muli, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Pagka-oras natin, sabihin ko pala, check your time, 17 Cam Bots! Wow! Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:17 on the clock. Si Rona na namang problema dahil yung mga tao sa paligid niya, mga kaibigan niya po ay meron ng mga junak, may mga jusawa na. Tapos siya, single pa din, inom-inom lang sa Gedli. To the point na parang alam mo yung tinatanong niya na yung sarili niya, may mali ba sa akin? Ba't ganun? Walang naliligaw sa akin? Bakit parang walang tao na gusto kong makasama habang buhay? Grabe ka naman sa self mo. Masyado ka namang harsh. Baka naman wala talaga sa isip mo. Baka naman hindi ka nag-aayos, be. Hindi ka naliligo. Pag lumalabas ka, hindi ka nagtutoothbrush, be. Ay, naku. Hindi natin gusto yung mga ganyan. Baka naman kasi puro ka trabaho, hindi ka umaalis ng bahay mo, 'di ba? So paano ka talaga makakahanap niyan? 'Di ba? But kidding aside, sa mga panggapo natin na tulad po ng sitwasyon nitong si Rona yung before nandun sa situation na parang lahat may anak na, lahat may asawa na, tapos ako ito pa rin, maganda lang talaga. Anong masasabi ninyo? Anong maitutulong natin dito kay Rona? Halika na, i-message nyo na po ang ating letter sender. Punta ka na sa facebook.com/EnergyFM1067. Okay, magbabasa tayo ng mga comments in just a bit, pero gusto ko munang mag-hi sa mga pangga natin na nanonood ngayon. Si Michael Bardil, si Diesta, sabi dito ni Yorme Del Moro lang, at saka si Ramel Maluto. Good morning po sa inyong lahat. Ganun din si Rosemary. Good morning po sa inyo. Sabi dito ni Diesta, baka naman pihikan ka, girl, o di kaya naman old-fashioned. Sabi naman po dito nung isa, nako, relate much. Gang sa tumanda na, wala pa rin. Oo. Sabi ni Ate Gigi. Nakakaloka. Sabi naman po dito, hindi kasi talaga dapat hanapin ang true love mo. Dapat siya ang kusang lalapit sa'yo. Huwag ka kasing atat. Ano ba yan? Huwag na namang sermonan yung tao. Sabi naman ni Arch, there is no timetable naman when it comes to finding someone to spend the whole or rest of your life with, diba? As far as having a child, women nowadays are having children in their late 30s or early 40s na. Pero one of the questions you have to ask yourself is, do I put myself out there para maging available? Totoo, di ba? Diyan nga ako dapat pupunta maya-maya ng konti, di ba? Baka naman kasi di mo nailagay yung sarili mo sa posisyon na matagpuan yung maaring manligaw sa'yo, di ba? Do some self-reflection para masagot mo ang mga katanungan mo about finding a potential partner. And I thank you. Sabi naman ni Felmar, nako, si ate na mismo ang nag-initiate ng move, listening while working. Wow! Mickey Cuadras, morning Madam Linz. Para sa akin, iligo mo lang yan. At idasal mo lang. Rona, wag kang magmadali, okay? Pero meron pa yan, manalig ka lang. Meron pa yan. Bakit may pa? Baka parang parang pasang-awa lang. Parang binigyan mo lang siya ng high hopes, pero ang katotohanan, parang hindi naman totoo.
Alam mo, feeling ko lahat ng mga nasa 30s and above, no, napupunta sa ganyang sitwasyon. Kasi nga, itong society natin, itong mga chismosang kapitbahay natin, di ba? Yung mga tambay sa kanto, parang nakondisyon yun ang isip natin na kapag 30 and above na, dapat may asawa ka na, dapat maganda na yung career mo, dapat meron ka ng anak, at least. Pero alam mo, umuurong kasi talaga ang edad. Ito real talk lang ha. Nung unang panahon at 24, yung mga kababaihan dapat may asawa na, may junak na. Diba? Pero ngayon, hindi na ganyan, hindi na nag-a-apply. Although, biologically speaking, from, medical fields point of view, gano'n, wag mo nang hintayin na 35 ka na tapos, diba, bago ka mga anak. Wow! Sabi lang naman yun ng OB ko. Sabi, ganyan. Oo, so naniniwala ako doon. Kasi tayo nga, meron tayong biological clock tayo mga babae. Pero hindi may mga kilala ako na malapit na silang mag-40, saka lang sila nagkaanak. Kasi doon pa lang sila naging prepared na magkaroon ng anak and to settle down with the husband. Diba? So, feeling ko nape-pressure ka lang. Alam mo, ang gawin mo, ang tanong niya kasi sa atin, paano daw ba matatagpuan si Mr. Right? Hindi kasi, tulad ng sinabi ni Arch, baka naman mamaya nandyan ka lang sa bahay mo, diba? Hindi ka naman pumupunta kung saan-saan to meet other people, potential partners. Paano ka nga talaga makakahanap ng partner? Baka naman mamaya trabaho, bahay ka lang, bahay, trabaho. Ay, good luck naman sa'yo. Diba? Skuripot ka pang mag-internet. Ayaw mo pa magbayad ng internet, diba? So, paano? Means, ngayon nga napaka-vast na ng ating ng options natin Hindi ka na lang dito sa Pilipinas maghahanap o di kaya hindi na lang sa Nayon kayo maghahanap kung taga Nayon kayo. Diba? Ang dami ng options. Diba? Oo, ngayon, all over the globe, pwede ka na maghanap ng iyong potential partner. You just have to put yourself out there. Kailangan mo lang maging available, di ba? Kailangan mo lang madagit. Oo. Kaya kung ako sa'yo, magpadagit ka na, tsareng. Hindi, di ba? Kailangan medyo ibenta mo rin yung sarili mo. Punta ka sa mga saan maraming tao, ganyan. Meet other people. Maging sociable ka ba? Maging social ka. Diba? Hindi yung nandyan ka lang sa bahay mo. Hindi yung nasa trabaho ka lang. Sa kinakausap mo lang yung mga katrabaho mo, yung mga katabi mo sa katrabaho, diba? Hindi ka man lang nakikipagkilala sa ibang department. O di kaya naman, diba? Sa building ninyo, yung mga tao doon, hindi ka man lang nag-hi sa mga tao doon. Wow! Importante yung ganyan yung connections. Kasi hindi mo malalaman or before you know it, nandyan na pala sa gilid mo yung taong para sa'yo. Pero hindi mo nga napapansin because hindi ka nakatingin, 'di ba? Yung vision mo is naka-straight lang, 'di ba? Hindi ka tumitingin sa mga paligid-ligid. Oo. So ganun, dapat maging warm tayo towards other people. 'Di ba? When I say warm, yung tipong madaling i-approach. Hindi mo kang suplada, hindi mo kang mataray, hindi yung lagi kang galit. 'Di ba? Yung tipong ready makipag-usap all the time. Ganyan. So, ganun ang warm. O, di ba? Dapat maging ganun ka kung gusto mo magkaroon ng jowa, di ba? How to find Mr. Right. Dapat, di ba? Searchable ka. Searchable. Di ba? Nandun ka sa nandun ka sa zone. Di ba? Dapat gusto mo ring mahanap ka. Di ba? Yon. So kayo, ano bang sabi ninyo? Dami ko nang sinabi agad. Uso kasi kasalan ngayon pero hindi ibig sabihin na kailangan mo din magmadali. Sabi ni Marilyn. At saka, di ba, tama ka dyan Marilyn. At saka, baka kasi isang circle lang yung iniikutan mo. Which is, I don't think okay. Dapat meron tayong group of friends na sinasamahan na iba-iba. Di ba, hindi pare-pareho yung thinking nila. Oo, kasi kapag dyan ka lang sumasama sa grupo na yan, talagang feeling mo talaga left out ka. Feeling mo talaga huli ka na. 'Di ba? Kasi ikaw lang yung walang asawa, ikaw lang yung walang anak. Pero ang katotohanan niyan, it will happen in the most perfect time. Wow! Just because puro asawa na sila, puro anak na sila, doesn't mean kailangan mo na ring, 'di ba, makiuso. Kapag prepared ka na, pag ready ka na, saka mo gawin yon, dadating yan sa'yo. Pero again, you have to put in the work, the effort, 'di ba? Hindi yung nakatingin ka lang dyan. Gusto mo magkaasawa pero nandyan ka lang sa kung saan-saan. Di ka naman pumupunta sa, places na pwede kang may ma-meet na tao, di ba? Isang taray-taray mo. Tapos yung profile picture mo, cartoon. Di ba? Yung totoo ba?
Sabi nila, para daw ma-attract yung mga tao to go to your profile. Ito, trivia lang ha. Dapat daw, yung suot mo doon sa profile picture mo ay kulay pula. Oo, mas maganda raw siyang tingnan, lalo na sa mga babae, kapag nakapula ka sa profile picture mo. Mas maraming mga nag-view ng iyong account because pula ang suot mo. Oh, there's something lang, parang namamagnet yung mga tao to go to your profile and to look at your picture kapag pula yung suot mo sa iyong social account, 'di ba? Sa social media account mo. Wow! So, that's one. Number 2, pag nag-upload ka ng photos on social media, make sure na hindi ka nakabusangot. 'Di ba? Always smile. Ganyan. Kasi it sends the message na approachable ako, na pwede mo akong kausapin, na pwede tayo magkwentuhan, na masaya akong tao. Kasi hello, real talk lang mga lalaki, hindi ganyan ipopursue kung nakikita nila na lagi kang busangot. 'Di ba? Na parang taray naman ito, suplado naman nito. Wow! 'Di ba? Kahit sino naman, ikaw ba kakausapin mo yung kapwa mo babae na laging, alam mo yon, laging straight-faced lang, yung alam mo yung walang emosyon, na parang hindi ka pwedeng kausapin, ganon. Syempre hindi. So ganon palalo na yung mga lalaki, 'di ba? Parang hindi naman siya approachable, parang ang taray naman yan, pre, ganyan. Wag na kausapin yan. 'Di ba? Sabi ni Jopet, baka yung para sa'yo, Rona, 2030 pa ipapanganak. Hoy, grabe ka naman doon, Jope. Johet pala, Jopet. Ano ba talaga? Sabi dito, believe in God's perfect timing. Sabi ni Felmar. Sabi ni Gigi, baka kasi di siya ligawin. Merong ganun talaga. Hindi ligawin. Feeling ko kung nararamdaman mo sa sarili mo na hindi ka ligawin, kailangan mo na mag-effort para maging ligawin ka. Oo, 'di ba? Maging friendly ka. Yun yung tulad na sinabi ko kanina, maging friendly ka. Di ko naman sinabi na maging bida-bida ka, pero konti lang, 'di ba? Parang you have to send the message to everyone na, hoy, nandito ako, na pwede niyo akong ligawan, no, na friendly ako, na open ako, ganyan. Kasi kung hindi ka talaga ligawin, wala na tayong magagawa dyan, pero kailangan mong mag-effort para maging ligawin ka. 'Di ba? Halimbawa, di ka maganda. O wala kang gandang taglay. Grabe naman. So ano, ganun ka na lang? Di ka na mag-e-effort para magpaganda? Uso na makeup ngayon. Uso na mga aesthetic center ngayon. Wow! Pa-derma, ganyan. Hi, Doc Clarence. I miss you and I love you. Si Doc Clarence ay nandyan sa Makati. Meron din siya sa Santa Rosa, Laguna. Kaya punta na kayo dyan kay Doc Clarence. Clarence MD. So there, wag kang titigil kung sa tingin mo hindi ka enough, then make yourself, fabulous, gorgeous. 'Di ba? Kung hindi ka talaga ligawin, effortan mo yung sarili mo. Mag-invest ka sa sarili mo. 'Di ba? Sabi ni RJ, dating app is the key. Bakit bitin yung tawa? Ay, sabi ni Gigi, hindi rin DJ Lindsay, umabot ako sa age ko na to na wala talaga. Ay, wala na po tayong magagawa. Kasi Ate Gigi, lagi ka naman naka-cellphone kasi. Minsan problema din yan. Ikaw talaga, Ate Gigi. Sabi dito, hello, gandang Lindsay. Good morning. Naku ate, dali-dalian mo na ang paghahanap. Lumandi ka na rin ng paminsan-minsan, no? Abot ka pa sa biyahe, no? Wag lang online. Pwede rin namang online. Grabe ka naman. Watching from Los Angeles, California. Hello! Pero when you use yung mga applications na ganyan, syempre you have to be very careful and cautious sa kung ano mang ipuput mo out there. Ganyan. Tsaka mas maganda talaga yung personal. Wow! Kasi iba yung iba yung effort kapag personal, iba rin yung feeling kapag nandyan na siya at personal mo na siyang nakakausap. Kasi first hand mong makukuha yung reaction niya, 'di ba? Kung paano siya makipag-usap personally, kung paano mag-twinkle little stars yung mga mata niya kapag nandyan ka. Makukuha mo yung genuine reaction or genuine na feeling kapag kaharap mo siya. Unlike kapag nagsi-cellphone lang kayo or kapag online lang kayo nag-uusap. Pwedeng doon kayo magsimula and then after that, magkita na kayo. Tapos tingnan nyo kung bet nyo ba yung isa't isa. Ganun. 'Di ba? So, Rona, siguro ang ultimate advice is that
Una, wag kang magpa-pressure sa mga kaibigan mo na may asawa at anak na. Kung anong feel mong gawin, yun yung gawin mo. 'Di ba? Hingang malalim muna and then try to mingle with other people. Hindi lang sa group of friends mo na yan. 'Di ba? Mag-explore ka rin ng ibang mga tao na pwede mong samahan, ganyan. Makipagkaibigan ka para makakuha ka ng point of view ng ibang tao. Very important yan. Kaya ako gusto ko nakikipagkaibigan sa iba-ibang tao. Hindi yung from my school lang, ganyan, or from Manila lang, kasi alam mo na, Batang Maynila, ganyan. Gusto ko, tulad ngayon, may mga kaibigan ko, may mga basketball player, may mga DJs, kasi alam mo na, nandito tayo sa industry. O, tapos sino pa ba? Yun lang pala. Merong from the music industry, ganyan. So, iba-ibang point of view, iba-iba yung opinion na maririnig mo. Magkakaroon ka ng iba-ibang ideas. So, that's just for me. Yun. Para may iba kang pagpipilian, merong iba-ibang opinion. But definitely, wag mong masyadong i-pressure yung sarili mo. Okay? Take your time. Kung hindi mo pa feel magkaroon ng asawa ngayon, hindi mo pa feel magkaroon ng anak, then, take your time. Kasi dadating yan sa tamang panahon at sa tamang oras. Pareho lang pala yung panahon at oras. And definitely dadating yung tamang tao na para sa'yo. You don't have to push yourself. Pero konti-konti lang. Di mo kailangang ipilit yung sarili mo na baka mamaya mapahama ka palalo, di ba? So wait ka lang, dasal-dasal, ligo-ligo, ganyan. As if you think there's something wrong with yourself, then ayusin mo yung sarili mo. Okay? Okay. Bye. Nasa kabilang linya pala. Hindi. Hello naman and good morning kay Your Nabs, kay Maine Enriquez, kay Nashreen. Ang nagbabalik na si Nashreen. Oo, may tamang panahon din para sa'yo, Ate Rona. Sabi ni Lara, good morning, gandang Lindsay. To Ate Girl, wag kasi puro trabaho. Humarot ka rin paminsan-minsan. Oo, bahala ka dyan. Baka alatin ka na. Baka magsara. Magsara. Gusto ko yung magsara. Diba? So, that's it. That's just for me, para sa akin at para sa mga panggapo natin. Pero alam mo, yung waiting game na yan, yung tipong ang tagal mo naghintay bago mo finally makuha si Mr. Right or finally matagpuan or matagpuan ka ni Mr. Right, it's the sweetest thing ever. I promise you, kapag nandun ka na sa moment na yun, ay, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Salamat po for the waiting period. Salamat po sa paghihintay, Lord. Ganyan. Everything in life will matter when the right person comes in your life. I promise you that. So chill, pray, and work on yourself, Pangga. I am amazed